Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Dalangin ko po na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Let's start our day with an attitude of gratitude. Tunay nga po na napakarami nating ipagpapasalamat sa ating Diyos. Huwag po nating kalilimutan ang lahat ng kanyang mga mabubuting gawa sa ating pong buhay upang lagi tayong makadarama ng kagalakan. Huwag po tayong malulugmok dahil kasama po natin ang ating mapagmahal na Diyos. Kaya sa umaga pong ito, samahan po ninyo ang inyong lingkod, Deaconess Abby, sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Whiter than snow, there's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb.
To God be the glory. Tunay po na makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Hesus at iyan po ang title ng devotion natin sa umagang ito. There is power in the blood. Ang himno pong ito ay kinompose ni Ginoong Lewis Edgar Jones na nagtapos sa Moody Bible Institute. Tayo po ay tinubos sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang tanging dugong qualified ay sa ating Panginoong Hesus lamang po, sapagkat siya'y hindi nagkasala. Ang dugong humugas sa atin, nagpalaya sa atin sa kasalanan at sa kamandag ng kamatayan. Dugong nagbibigay katagumpayan sa atin sa lahat ng pagkilos ng masama. Dugong nagbibigay kakayanan sa ating makapaglingkod at mabuhay para sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Diyos. Ang teksto po natin sa umagang ito ay matatagpuan po sa Roma, Kabanata 5, talatang 9 hanggang 11. At ganito po ang sinasabi, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Kung minsan po pumapasok sa isipan natin ang mga kasalanan na nagawa natin sa nakaraan na nagdudulot po ng katanungan at kalungkutan sa ating puso at isipan. Totoo naman po na ang kasalanan ay isang napakalakas na puwersa na nakakaapekto sa isang tao sa kabuuan ng pagkatao natin, maging sa pakikipagrelasyon sa iba at nagiging hadlang din po sa ating paglilingkod. Mga kasalanang kay hirap iwan, kay hirap takasan at pagtagumpayan. Kung kaya't napakagandang paalala po ng teksto sa ating lahat sa umagang ito na tayo ay hindi lamang pinatawad bagkus ni-reconcile na sa ating Diyos upang lumaya tayo sa ating mga kasalanan na humahanting sa ating isipan at maging sa mga kinakaharap nating pakikipagtunggali sa kasalanan sa kasalukuyan. Na ang kamatayan sa krus ay kumumpleto sa bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, nagbukas po ito sa atin ng panibagong buhay at daan upang tayo ay malayang makapasok sa Kanyang presensya, na kung saan ito po ang pinakamasarap na dako. Amen? Sabi po sa Hebreo, Kabanata 10, talata 11 hanggang 22. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Hesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Salamat po sa ating Diyos. Sa unahan po ng ating teksto, ang sabi po sa talata 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang namamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Pino-point out po ni Pablo kung ano po tayo noong panahon na ibigay niya ang Kanyang bugtong na anak para sa atin. Ito po ay habang tayo ay mga kaaway pa po ng Diyos, habang tayo ay makasalanan pa. Isipin po natin kung ginawa niya po iyon noong tayo mga kaaway pa. Ano pa po kaya ang gagawin sa atin ng Diyos ngayong tayo ay tinuturing na niyang mga kaibigan? At hindi lamang po mga kaibigan, kundi mga anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Kung kaya't secured po ang ating future. Wala na po ang ating agam-agam. Thank you, Lord.
Purihin po ang ating Panginoon. Napakasarap pong isipin na ang reconciliation natin ay siya po ang nagsimula. Ang tanging gagawin po natin ay ang tanggapin ito. Ang sabi nga po ng isang awit, before the world began, you were on His mind, and every tear you cry is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Nothing you can do could make Him love you more, and nothing that you've done could make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, the power of His blood, everything was done so you would come. Ginawa na po ang lahat para sa atin. Ang gagawin po natin, mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, ay tanggapin po ang kaligtasan. Ipamuhay ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Ang pagliligtas po nawa ng ating Panginoong Jesus ang magbunsod sa atin upang magsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan at lumakad sa buhay na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay sama-samang manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong dugo na inalay, Panginoon, sa katubusan ng aming kasalanan, sa pagpapalaya sa amin sa kamandag ng kamatayan. Tunay, Panginoon, na kami po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kami po na nakipag-isa sa iyo. Salamat sa dakila ninyong pag-ibig, na habang kami ay makasalanan pa, inialay na ninyo ang buhay ninyo para sa sangkatauhan. Wala na po kaming kailangan pang idagdag pa doon, Panginoon, sa salvation na ginawa ninyo, Panginoon. Tulungan niyo po kaming tanggapin ito at ipamuhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataong winawalang kabuluhan namin ang pagbububo ninyo ng dugo, Panginoon, para sa amin, sa pamamagitan ng aming hindi nakalulugod na pamumuhay. Sa mga kasalanan na hindi namin mabitawan. Ngunit sa pangalan ni Jesus, kami po ay pinalaya na ninyo mula sa mga ito. Kine-claim namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Sandali pong ito, Panginoon, nilalapit po namin ang aming mga kapatid na nasa online. Nakasalukuyang nakikipagtunggali, Panginoon, sa kahinaan, Panginoon. Sa mga kahinaan, papagtagumpayin niyo po patuloy ang bawat isa. Isunusuko namin, Panginoon, ang lahat sa aming buhay. Sa iyo lamang po. Lord, tulungan niyo po ang mga dumaranas ng mga matitinding pagsubok sa sandaling ito. Kayo nawa ang magbigay katugunan sa kanilang mga problema. Samahan niyo po sila sa pagharap nito at patuloy na yakapin sa kanilang mga kalungkutan. Tulungan niyo po ang bawat isa. At Lord, sa sandali pong ito, dinadalangin namin ang kapayapaan sa buong mundo. Kayo po ang patuloy na kumilos. Matigil na po ang digmaan, Panginoon. Ang aming bansa, patuloy ninyong pagpalain, Panginoon. Ang iglesia sa kabuuan, bless niyo po. Kami po, Panginoon, na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Tulungan niyo po kami sa aming pamumuhay. Nawa, madama ninyo, Panginoon, ang aming pag-ibig, ang aming pagtitreasure sa kaligtasang alay ninyo sa bawat isa sa amin.
Lord, dinadalangin namin ang mga may kaarawan sa araw na ito. Pagpalain niyo po sila, puspusin ng kagalakan. Gayon din po ang nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Salamat po sa mga matatagumpay na taon na kanila pong napagtagumpayan. Punong-puno ng pag-ibig at pagpapala. Samahan niyo po sila sa panibagong taon. Lord, ang lahat po ng ito ay inilalapit namin, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Again po, mga magulang, mga kapatid, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan ngayon at maligayang anibersaryo po ng kasal sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga friends. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa.